Okay mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Kamusta ho kayo? Ito ang inyong kaibigan, Mario Batigas. Pag-usapan natin itong pagkakahuli sa 79 na Chinese national, pawang mga undocumented ito mga kaibigan. Ito po'y nahuli sa Barangay Santo Cristo, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Kaugnay sa natanggap na tip ng PAOK-TF at ng National Bureau of Investigation na kung saan may mga Chinese national daw na nagtatrabaho sa construction na company na kung saan ay nagkakabit ang mga ito ng mga tubo ng MWSS. Ito po yung hydraulic, ito yung Sanshi Hydraulic 5 Company. At ang CEO niya na si Xiang Hu Tao, mga kaibigan, at napag-alaman ng PAOK-TF at ng NBI, 79 ng mga Chinese national na nagtatrabaho na mga undocumented. 36 sa mga ito ay mga undocumented, 23 may hawak lamang na tourist visa holders mga kaibigan. Ngayon, dahil sa sunod-sunod na issue sa Pogo ay nagiging mainit ang mga otoridad sa mga Chinese national na mga undocumented. Kung kaya't ito ngayon ay nasurpresa ang ating mga kababayan dahil 79 na mga Chinese national ang nahuli na pawang mga walang kaukulang dokumento mga kababayan. Panoorin po natin ang balitang ito. Higit 70 Chinese na nagtatrabaho sa isang construction company kahit wala silang dokumento o naka-tourist visa lamang. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Sa pinagsanib puwersa ng National Bureau of Investigation Bulacan at Bureau of Immigration, sinalakay ang engineering construction company na ito na Sanshi Hydraulic Engineering sa Barangay Santo Cristo sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagsusupply sila ng water pipe sa ilang water concessionaire. Dito nahuli ang 79 na empleyadong mga Chinese. 36 sa kanila undocumented, habang ang 23 tourist visa lang ang hawak. Kabilang din sa mga nadakip ang 6 na opisyal ng kumpanya na pawang mga Chinese. Dinala sila sa tanggapan ng NBI sa Quezon City kanina. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakakabahala na isang kumpanya sa Pilipinas ang nag-e-employ ng mga undocumented na dayuhan. Nakaka-alarma, una, maaaring legitimate corporation, but then they are employing Chinese people na pwede naman ang Pilipino. So nape-prejudice ang ating mga Pilipino kasi isa sa reason bakit pwedeng mag-employ ng foreigner ay pagka hindi kaya ng Filipino skill. No? But then nakita namin gumagawa lang ng mga malalaking pipe, ay bakit naman kailangan foreigner pa? Pwede naman niyang ibigay sa ating Pilipino. Pero giit ng CEO ng kumpanya na si Xiang Hu Tao, may mga Pilipinong empleyado rin naman sila. Inaayos na rin daw ang ibang dokumento ng Chinese employees nila. We have some person have the legal working permit, and some we are still in the progress of applying for the permit, and some they don't have the just sending their documents and passport to the third party apply on behalf of our company. We are a very large project, and we have Chinese workers and management staff. But we also employ a lot of Philippine. Inaalam na kung paanong nakapasok sa bansa ang mga nahuling Chinese. Isinailalim sila sa documentation at medical check-up. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Ayan mga kababayan, inaalam na ng mga otoridad kung paano nakapasok ang 79 na Chinese national na pawang mga undocumented mga kababayan, di ba? Dapat tanungin din natin dyan ang Bureau of Immigration and Deportation sa pangunguna ni Commissioner Norman Tansingco. Sir, paano ba nakapasok ito mga Chinese national na ito at nagtatrabaho sa isang Chinese
company. Ito'y kontraktor ng MWSS. Bakit ito naman pinapayagan ng MWSS itong mga Chinese national na magtrabaho para magkabit ng tubo sa kumpanya ng MWSS? Napakarami hong mga Pilipinong mahusay na sa ganyang trabaho, di ba? Sabi nga ni retired Judge NBA Director Jimmy Santiago, ay marami ho tayong mga Pilipino na dapat ma-employ sa maganyang kumpanya. Assuming na legal yung kumpanya, pero yung magtatrabaho ang mga Chinese national na mga undocumented, yan po'y nakakabahala. Hindi po ba, PAOK TF Commissioner Yusek Gilbert Cruz, Sir, dapat to talagang imbestigahan ninyo maigi yan. At hindi lamang yan, dahil nga dyan sa pagkakahuli na yan, ng 70 na mga undocumented Chinese national, yan ay bahagi pa rin po sa pinaigting na kampanya ng PAOK TF at ng gobyerno ang tingnan ang sitwasyon ng mga Chinese national na nagtatrabaho sa ating bansa, especially yung mga nagtatrabaho sa Pogo, mga kababayan. Kung atin nung matatandaan, itong nakarang March 13, ay nagsagawa ng raid ang mga otoridad sa Pogo Hub sa Banban, Tarlac dahil sa mga complaint ng human trafficking at umaabot sa 875 na mga Chinese, mga foreigners ang nahuli. 504 sa mga ito ay mga foreigners na na-rescued, mga kaibigan. Itong Pogo na ito sa Banban, Tarlac ay na-link kay suspended Mayor Alice Go at sinasabing 432 sa mga ito ay mga Chinese national. 77 mga Vietnamese, 8 Malaysian, ayon sa PAOK, 165 mga Chinese worker mula sa San Yuan Technology Incorporated ay na-deport na papuntang Pudong district sa Shanghai, China, mga kaibigan. Tingnan mo nga yan. Kaya nga pinaiigting ng PAOK TF ang kanilang operasyon laban sa mga undocumented Chinese national. Ngayon, itong pagkakahuli na ito ng 70 ng mga Chinese national ay maaring magkaroon din ng lead ang mga otoridad para naman itong natanggap nating report na itong lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan ay pinamumugaran ng mga Chinese national, mga kababayan. Alam kaya ito ng mga taga-BID? Halimbawa ho dyan sa Barangay Santo Cristo, Barangay Gaya-Gaya, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Meron po dyan isang napakalaking gusali na may negosyong hardware, pero hindi mo makikitang hardware sapagkat ito po'y iniimbaka ng mga bakal, mga plywood, at ito'y nag-ooperate sa gabi. Nakapagtataka naman, bakit sa gabi mag-operate itong hardware na ito? Itong hardware na ito po ay pag-aari ni Dixon Lim at ni Juju Lim, na sinasabing itong si Dixon Lim ay leader ng mga Chinese national na mga undocumented sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, mga kababayan. Pabalik-balik daw ang Chinese national na ito sa China. Papunta naman dito sa ating bansa at di umano ay nagdadala ito ng napakaraming pera. Dapat tingnan po ito, imbestigahan ng PAOK TF, ng National Bureau of Investigation at ng Anti-Money Laundering Council, mga kababayan. Ito si Dixon Lim na ito ay big time daw ito. Ngayon, sana may nagpadala ho sa ating video ng gusali ni Dixon Lim na matatagpuan sa Barangay Gaya-Gaya, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Napakarami daw mga Chinese national diyan sa loob ng kanyang gusali na dapat imbestigahan ito ng NBI, ng PAOK TF at ng BID. At ang balita natin ayon sa ating source ay malakas daw si Dixon Lim sa mga taga-BID. Panoorin natin ang video na pinadala sa atin. Ayan po, yung gusali na yan na pag-aari ni Dixon Lim, na ilang floor po yan? 1, 2, 3, 4. 5th floor po yan, mga kababayan. At sa likod po niya, napakalaki. Makikita nyo po dyan yung gate na sarado. Yan po dati yung roll-up na yan, dating bukas at hardware.
pero sarado po yan. Pero yung gate na pula na yan, bukas po yan sa gabi at may mga dumarating po dyan ng mga malalaking mga truck, mga 10-wheeler truck at mga close van na di umano ay marami niyan sa loob, mga plywood, mga bakal. Pero ang sabi ng ating source ay front lamang daw ang negosyong hardware. Pero sa totoo lang, yan marami daw Chinese national din sa loob. Ang tanong mga kababayan, anong ginagawa ng mga Chinese national dyan? At meron pa tayong natanggap na report na yung si Dixon Lim ay nagre-recruit daw iyan ng mga Chinese national mula sa China at dinadala dito sa Pilipinas at kinukumbinsing magnegosyo mga kababayan. Pero yung mga Chinese national na yan, hinihinga ng pera, malaking pera, iambag daw sa negosyo pero ikinukulong lamang ang mga Chinese national. Abay dapat tingnan po ito ng PAOK TF kay Yusek Gilbert Cruz, sir. Tingnan niyo po yan. Kay NBI Director Judge Jimmy Santiago, sir. Tingnan niyo po yan. Yan po yung isa sa mga kotse ng Chinese national. Nakaparada po dyan sa gusali na yan sa harapan. At hindi lamang yan, bukod sa hardware na yan ni Dixon Lim, meron din po yung hardware sa barangay Bigti, Norsagaray, Bulacan, malapit po sa Adventure Resort. Yung kanyang hardware ay minamaltrato daw ni Dixon Lim, yung kanyang tauhan na Chinese national, dyan sa hardware na yan. Yan po, simple-simple lamang, pero yan po ay pag-aari din ni Dixon Lim. Yan po, tingnan niyo po, ano? Napakarami po niyang mga gamit niya sa loob, mga construction supply. At hindi lamang po yan, yung construction na yan, yung kuha na yan, hardware na yan, diyan sa barangay proper, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, may ang pangalan ng hardware ay Pinshan Hardware. Yan daw po ay pag-aari na isang undocumented Chinese national na si Johnny Kai, no, yung Kai niya, CAI, Johnny Kai. Yan daw po ay pabalik-balik from China to Philippines, Philippines to China, at di umano yung kanyang hardware ay nakapangalan sa ibang tao. Ngayon, nakatanggap po tayo ng reklamo sa Association of Bulacan Hardware Association Incorporated. Na monopolyo na daw po ng mga Chinese owner ng mga hardware sa Bulacan at San Jose del Monte ang negosyong hardware, kung kaya't ang mga kababayan nating mga Pilipino ay natatalo na sa negosyong hardware, mga kababayan, kung kaya't sila ay lumapit na sa ating tanggapan. Ngayon, panoorin po natin ang bidyong ito. Ayan po yung hardware na yan na pag-aari di umano ni Johnny Kai. Yan po ay matatagpuan sa barangay proper, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. At nai-report din po sa ating tanggapan na marami din pong mga peking materials o construction materials ang mga hardware ng mga Chinese national sa Bulacan at sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Dapat tingnan din po yan ng Department of Trade and Industry ng NBI Bulacan at kay NBI Director retired Judge Jimmy Santiago at kay Yusek Gilbert Cruz ng PAOK TF. At ngayon, itong si Dixon Lim, sinasabi ng ating source na very powerful daw ito at maraming impluensyang mga matataas na opisyal at baging sa BID ay malakas daw ito. At ang sumbong sa ating opisina ay alam daw ng mga taga-BID ang lugar na yan ni Dixon Lim. Pero ang tanong natin mga kababayan, bakit hindi hinuhuli ng mga taga-BID ang lugar o ang mga Chinese national na naglulungga sa gusali ni Dixon Lim? Dapat po yan imbisiga ng PAOK TF ay baka dito, General Gilbert Cruz, sir, baka pakahuli kayo ng maraming Chinese national dyan. Hindi lamang yung 70 na Chinese national na nahuli ninyo na illegal na nagtatrabaho sa isang yung Sanji, yung kumpanya na yan, yung Sanshi
Hydraulic Pipe Company, no? Baka hindi lamang 'yan yung grupo ni Dixon Lim makahuli kayo ng maraming mga undocumented Chinese national. So, 'yan, itong ating programa na ito ay susubaybayan natin, tutugay-gayan natin ang issue na ito tungkol sa mga undocumented Chinese national at mga Chinese na nagninegosyo ng hardware sa Bulacan at sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, dahil ang mga Pilipinong negosyante ng hardware ay naapektuhan ng kanilang negosyo dahil dito sa mga Chinese national na nagninegosyo ng mga hardware. So abangan natin itong issue na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ito ang inyong kalatigo, Mario Batigas. Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.